Magandang araw mga bata! Ang pag-aaralan natin ngayon ay MAPE Health, Quarter 3, Week 3. Malusog na gawi, malusog na pamilya. Sa araling ito, matututuhan mo ang mga tamang gawi upang maitaguyod ang kalusugan ng pamilya. Tingnan natin ang larawan. Ano ang iyong nakikita? Tama, ang nasa larawan ay isang pamilyang nag-iihersisyo. Mahalaga na ang bawat kasapi ng pamilya ay nagsasagawa ng malusog na gawi. Ito ay upang mapanatili na malusog ang pangangatawan at mabuti ang kalusugan ng bawat isa. Tandaan na ang sama-samang pagpapanatili ng mabuting kalusugan ay paraan para maiwasan ang pagkakasakit na nagiging dagdag alalahanin ng pamilya. Mga tamang gawi ng pamilya upang maitaguyod ang kalusugan. Unang gawi ay ang paghahain ng pagkain na may tamang nutrisyon para sa pamilya. Ang paghahain ng masustansyang pagkain ay mahalaga upang maging malusog ang pamilya. Maghain ng pagkain na kabilang sa Go, Grow, at Glow. Umiwas din sa mga pagkain ng processed meat at mga junk foods. Ang ikalawang tamang gawi naman ay ang pagsasangguni sa pinagkakatiwalaang doktor. Ang regular na pagsasangguni sa doktor ay mahalaga upang mabantayan ang kalagayan ng kalusugan ng pamilya. Ang pangatlo ay ang pag-eehersisyo ng pamilya. Ang pamilya ay dapat ugaliin ang pag-iihersisyo upang makaiwas sa sakit at lumakas ang katawan. Ang pang-apat na gawin naman ay ang paglalaro at paglilibang kasama ang buong pamilya. Ang pamamasyal, paglaro at paggawa ng mga gawain na ikinasisiyang gawin ng pamilya ay nakapagpapatibay ng relasyon ng bawat isa. At ang panglimang tamang gawi ay ang pagkakaroon ng mga alagang hayop o mga halaman bilang libangan. Ang pag-aalaga ng mga hayop o halaman ay maraming pisikal at emosyonal na epekto sa kalusugan. Ito ay nakapagpapasaya at nakapagpaparelax ng kanilang tagapag-alaga. Natututo din ang pamilya na maging responsable sa pag-aalaga. Ang pagpapabuti ng kalusugan ng buong pamilya ay lubos na kailangan at mahalaga. Ang sama-samang paggawa ng malusog na gawi ay sama-samang pagpapanatili ng kalusugan ng pamilya. Ano-ano naman ang inyong mga gawi sa kasalukuyan na ginagawa ng inyong pamilya? Ngayong alam mo na ang mga tamang gawi ng pamilya, gawin naman natin ang gawain sa pagkatuto bilang isa. Iguhit ang masayang mukha kapag ito ay naglalarawan ng tamang gawi ng pamilya at malungkot na mukha naman kapag hindi. Isulat ang sagot sa papel. At para sa ating unang bilang, pagtulong kay nanay sa paghahanda ng masustansyang tanghalian. Ito ba ay tamang gawi o hindi? Malungkot na mukha ba ang ilalagay natin o masayang mukha? Tama, ang ilalagay natin ay masayang mukha dahil ito ay naglalarawan ng tamang gawi ng pamilya. At para sa ikalawang bilang, paglalaro habang ang lahat ay abala sa paggawa ng gawaing bahay.
Ito ba ay masayang mukha o malungkot na mukha? Tama, ito ay malungkot na mukha. Sa ikatlong bilang, pamamasyal at paglalaro sa parke kasama ang pamilya. Masayang mukha o malungkot na mukha? Tama, ito ay masayang mukha. Sa pang-apat na bilang, pagpapakain sa alagang aso na may patnubay ng magulang. Ito ba ay masayang mukha o malungkot na mukha? Tama, ito ay masayang mukha. At sa panghuling bilang, pagkain ng sitsirya, tsokolate at candy kasama ang bunsong kapatid. Ito ba ay tamang gawi ng pamilya? Masayang mukha ba o malungkot na mukha ang ating ilalagay? Tama. Ito ay malungkot na mukha. At para naman sa ating gawain sa pagkatuto bilang 2, piliin ang tamang sagot. Isulat ang letra ng sagot sa iyong sagutang papel. At sa unang bilang, alin sa mga sumusunod na pagkain ang mabuti sa kalusugan ng pamilya? A. Hotdog. B. Chichirya. C. Tocino. D. Ginisang gulay. Alin kaya ang sagot? Tama. Ang sagot ay letter D. Ginisang gulay. Sa ikalawang bilang, alin sa mga sumusunod ang gawaing nagpapalakas ng katawan? A. Pag-i-ehersisyo. B. Pagbabasa. C. Pag-upo. D. Panonood. Alin kaya ang tamang sagot? Tama, ang tamang sagot ay letter A. Pag-i-ehersisyo. At sa ikatlong bilang, kanino dapat magpakonsulta kapag ikaw ay may sakit? A. Guro. B. Doktor. C. Inhinyero. D. Karpintero. Alin kaya ang tamang sagot? Tama. Letter B. At para sa ika-4 na bilang, alin sa mga sumusunod ang mabuting epekto ng pag-aalaga ng hayop at halaman? A. Nakakapagpasaya sa pamilya. B. Nagdudulot ng stress sa nag-aalaga. C. Nagdudulot ng sakit sa pamilya. At D. Nagiging dagdag sa gastusin ng pamilya. Alin kaya ang tamang sagot? Tama, ito ay letter A. At para sa ating panghuling bilang, ano ang magandang dulot ng paglilibang ng pamilya? A. Nakakapagpatibay ng relasyon. B. Nakakapagbigay ng enerhiya. C. Nakakapagpalusog. At D. Nagdudulot ng stress. Alin kaya ang tamang sagot? Tama, ito ay letter A. Gawain sa pagkatuto bilang 3. Sa isang papel, isulat ang numero ng larawan na nagpapakita ng malusog na gawi ng pamilya.
So, eto ang larawan. Kapag ito ay nagpapakita na malusog na gawi ng pamilya, isusulat natin ang numero nito sa ibaba. So, sa unang bilang, makikita natin na ang isang pamilya ay pumunta sa parke upang maglibang. Ito ba ay nagpapakita ng malusog na gawi ng pamilya? Tama. Ito ay nagpapakita, kaya ilalagay natin ang kanyang numero sa ibaba. Sa ikalawang bilang, makikita natin na ang pamilya ay masayang nag-eehersisyo. Ito ba ay nagpapakita ng malusog na gawi ng pamilya? Tama, ito ay nagpapakita, kaya ilalagay natin ang numero ng larawan sa ibaba. Sa ikatlong bilang, makikita natin na ang pamilya ay masayang nanonood ng palabas. Ngunit, makikita din natin na sila ay kumakain ng chicherya at soft drinks. So, ito ay hindi maganda sa katawan. Ito ba ay nagpapakita ng malusog na gawi ng pamilya? Tama, hindi ito nagpapakita, kaya hindi natin ilalagay ang numero nito sa ibaba. Sa pang-apat na bilang, makikita natin na ang isang babae ay may alagang pusa, inaalagaan niya ito. Nagpapakita ba ito ng malusog na gawi ng pamilya? Tama, ito ay nagpapakita, kaya ilalagay natin ang numero nito sa ibaba. Sa ikalimang bilang, makikita natin na ang pamilya ay regular na nagpapakonsulta sa doktor. Ito ba ay malusog na gawi ng pamilya? Tama. Kaya ilalagay natin ang numero nito sa ibaba. At sa panghuling bilang, makikita natin na ang isang pamilya ay masayang nanonood ng palabas, ngunit napakagulo ng kanilang lugar. Makalat ito. Ito ba ay nagpapakita ng malusog na gawi ng pamilya? Tama, ito ay hindi nagpapakita, kaya hindi natin ilalagay ang numero nito sa ibaba. At para naman sa ating gawain sa pagkatuto bilang 4. Ano-ano ang mga malulusog na gawi na ginagawa ng iyong pamilya? Kopyahin at punan ang chart sa pamamagitan ng pag-check. Gawin ito sa isang malinis na papel. So, nandito ang ating chart. Nandito ang mga gawain at dito naman, kapag ito ay ginagawa ng inyong pamilya, i-check natin ito dito. At kapag hindi naman, ang i-check naman natin ay hindi nagagawa. For example, paghahain ng pagkain na may tamang nutrisyon. Kung ang inyong pamilya naman ay naghahain ng pagkain na may tamang nutrisyon, so ang i-check ninyo ay nagagawa. Ganon din ang gagawin sa mga sumusunod pang bilang. At para sa ating panghuling gawain, gawain sa pagkatuto bilang 5. Ano-ano ang mabuting benepisyo na matatamo ng pamilya sa pagsasagawa ng mga malusog na gawi? Isulat ang sagot sa papel. So, ilalagay natin dito sa baba ang mga mabuting benepisyo kapag isinagawa ang malusog na gawi ng pamilya. Ito ay tumitibay ang relasyon ng pamilya. Nababantayan ang kalagayan ng kalusugan ng pamilya. Ito ay kapag ang pamilya ay regular na nagpapakonsulta sa doktor. Lumalakas ang katawan at nakakaiwas sa sakit ang pamilya. Ito ay kapag ang pamilya ay sabay-sabay na nag-iihersisyo.
So kung meron pa kayong mga naiisip o maidadagdag na mga mabuting benepisyo ay pwede nyo itong dagdagan. At para sa ating assimilation, punan ang patlang ng wastong salita o konsepto upang mabuo ang diwa ng pangungusap tungkol sa aralin. So, dito sa baba makikita natin ang pagpipiliang sagot. Maiwasan, mabuting, pamilya, at pagkakasakit. Ang sama-samang pagpapanatili ng patlang, ano kaya ang sagot? Tama, mabuting kalusugan ay paraan para patlang ang patlang. Ano kaya ito? Tama, paraan para maiwasan ang pagkakasakit na nagiging dagdag alalahanin ng patlang. Pamilya. So, basahin natin ito ng buo. Ang sama-samang pagpapanatili ng mabuting kalusugan ay paraan para maiwasan ang pagkakasakit na nagiging dagdag alalahanin ng pamilya. Hanggang sa muli mga bata,